all this joy that fills our hearts. Bring a hunger and so far. As we bow in adoration and stand in reverent awe, show your majesty and glory, let your anointing fall. As we declare your name, Lord Jesus, as the only name who saves, may the power of your salvation fill each heart, we pray. As we worship you, let all the nations hear our song, the song of Jesus and his blood that proved his love for all. As we worship you, may all the lost and broken come. May they hear your still small voice call out their names each one. As we bow in adoration and stand in reverent awe, show your majesty and glory, let your anointing fall. As we declare your name, Lord Jesus, as the only name who saves, may the power of your salvation fill each heart, we pray. As we worship you, let all the world come and see how the mercy we've received from you can set them free. And as we worship you, let all this joy that fills our hearts bring a hunger and a hope to those who've strayed so far. As we bow in adoration and stand in reverent awe, show your majesty and glory, let your anointing fall. As we declare your name, Lord Jesus, as the only name who saves, may the power of your salvation fill each heart, we pray. As we worship you, oh yes, we worship. As we worship you, as we worship you, we lift our hands and we worship you, Lord. As we worship you, as we worship you, come and fill our hearts with your glory. As we worship you, oh, we welcome you here. As we worship you, oh yes, worthy King of Kings. As we worship you,
I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am there, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will led me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. With my life laid
So magandang umaga po sa ating lahat dito sa Pilipinas at isang mapagpalang araw sa lahat ng mga nasa Amerika. Binabati ko po kayong lahat sa San Diego, sa Michigan at iba pang mga dako sa Amerika at maging sa New York, sa Singapore, New Zealand, Canada at iba pang mga lugar na kung saan itong tinig na ito ay umaabot, ay magandang isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa araw na ito ay muli po tayo ay magtipon-tipon in the presence of the living God upang patuloy na alamin ang lahat ng mga bagay ng mga instruction at mga information ng Panginoon concerning sa ating mga buhay dito sa digdig. Dahil tandaan po natin na napakahalaga na maunawaan po natin. Dahil dito po ay ating pong ipinaglalaban ang ating buhay na mapunta sa kalangitan. Dahil ang buhay natin dito ay nakasalalay sa tamang desisyon po natin, whether we go to hell or we go to heaven. Kaya sa oras na ito, buksan po natin ang ating mga kaisipan at hayaan natin na ito ay patuloy na mapasailalim sa pamumuno ng ating mga puso upang lubos na maintindihan at maunawaan natin ano ba ang kahalagahan ng katotohanan sa ating mga buhay, na yun yung sinabi ng Panginoon that if you know the truth, then the truth shall set you free. Kaya mula po doon sa 1 Corinthians chapter 5 verse 6 hanggang 8, King James Version. Your glorying is not good. Know ye not that the little leaven leaveneth the whole lump? Purge out therefore the old leaven, that you may be a new lump, as you are unleavened. For even Christ our Passover is sacrificed for us. Therefore let us keep the feast not with old leaven, neither with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. Father, we thank you for the scripture that you have opened unto us today. We pray, dear God, to continue unveil all this reality behind all this written scripture upang patuloy naming makita, Panginoon, ang lubos, Panginoon Lord God, ang katotohanan nito, Diyos, na ito ay magbibigay sa amin ng lubos na kalayaan upang kami ay magiging qualified to enter into your glorious kingdom in paradise, in third heaven, O God Almighty, kapag dumating ang panahon. Panginoon, salamat, even the presence of all your heavenly hosts, Lord God Almighty, na pinamumunuan ni Angel Gabriel at Angel Michael, at higit sa lahat, Panginoon, in your holy presence, O God, that patuloy na bukas ang pintuan ng kalangitan upang kami ay malaya, Panginoon, to join ourselves together as one, to stand in your holy presence all day long. Father, we thank you. We give you praise, Lord, glory and honor. The most wonderful name, Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Okay, sa oras na araw na ito ay ating pong tatalakayin concerning Christmas. The real origin of Christmas. So saan ba ito talaga nanggaling at nagmula? Saan ang originated ng salitang Christmas? Dahil kailangan maunawaan po natin, dahil malapit na po na naman yung December 24 and 25, at abala ang mga tao noon pa man na nagdi-decorate, naglalagay ng mga ilawan, mga parol sa bawat mga buhay, ang mga bahay nila. So makikita na naman natin na nagniningning ang liwanag sa bawat bahay, bawat tahanan, mga municipality, dahil nadamitan ng maraming mga iba't ibang uri ng ilaw
na ito ay nagdadala ng kasiyahan ng mga tao upang tunghayan ang lahat ng mga ito. Kaya nga, kailangan po natin malaman kung ito ba ay nakalulugod sa Diyos ang nangyayari. Dahil kung titingnan po natin, totoo po nagliliwanag ang bawat mga tahanan dahil doon sa mga inilalagay na mga ilaw, mga iba't ibang mga palamuti, maging sa mga bayan, napakarami, abala ang mga tao na ginagawa nito, ginagastusan ng maraming milyon of pesos para lamang mapaganda at maipakita yung bayan na sila ay nagse-celebrate ng Pasko dahil sabi ito yung kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. So mabuti pa kung titingnan natin ang mga building, ang mga kalsada, ang mga bahay, ang mga kahoy na hindi naman humihinga ay andun ay nagliliwanag. Pero ang buhay ng tao ay kailanman ay hindi ito nagkaroon ng liwanag. Dahil kung titingnan po natin ang dami-dami na inilalagay maging sa loob ng tahanan at kalakip doon, mga alak na naka-display, na ito ay nakalagay dahil magkakasiyahan ang lahat dahil sa kapanganakan ng Mesaya. Isang nakakalungkot dahil lahat ng ginagawa ng buong mundo sa pagdiriwang na ginagawa sa kapanganakan ng Panginoong Hesus ay ganun isinasalarawan ng buong mundo kung ano ang kalikasan ng ating Panginoong Hesus bilang dumating dito, na siya ay buhay na Diyos. Ganun po kasi kung ano ang ginagawa po natin at tinatangkilik po natin that our Lord Jesus Christ, ang ating Panginoon, ang ating tagapagligtas, ay ganun natin isinasalarawan ang kanyang kalikasan. Kaya nakakalungkot dahil hindi po nauunawaan ang buong mundo kung saan nanggaling itong salitang Christmas. Kung titingnan po natin sa history, actually po, itong Christmas ay nag-originate doon sa Roma during the time of Rome Emperador Constantino. Way back in the year 336. Ibig pong sabihin that is already 4th century. So, yun yung unang year 336 ay yun yung unang sinelebrate ang Christmas doon sa Roma. At ito ay ipinalaganap sa buong mundo dahil ang Rome ang siyang pinaka-powerful na bansa sa buong mundo noong panahon. Kaya makapangyarihan sila. Maging ang mga praile na tinatawag yung mga pare, sila po yung mga makapangyarihan. Kaya sila yung nag-persecute sa lahat ng mga tao, mga kaluluwa, na ito ay nagpupuri ng tunay sa Diyos, na naging martir upang protektahan ang pangalan ng dakilang Diyos. Kaya makikita po natin na it was originated in Rome during the time of Emperor Constantino. So, kung titingnan natin, sa pag-uumpisa ng Book of Acts, maging noong panahon nandito ang Panginoong Hesus, under the law of Moses, ay ipinagbabawal na ipangaral ang Panginoong Hesus. Maging doon sa Book of Acts during the time na mag-umpisa ang journey ng Church or Israel, ay ipinagbabawal. Nang sabi kay Pedro, huwag niyong ipangaral ang pangalan Jesus. Pero ang sabi ni Pedro, mas higit na sumunod kami sa Diyos kaysa sa tao. So, kung sila ay ipinagbabawal nila noon, bakit ngayon ay kanilang inilatag itong Christmas
na nag-umpisa in the year 336 in Rome. At ito na yung lumaganap sa buong mundo. Dahil ito po ay minotivate ni Satan. Bakit? Para yung pagsamba at pagdakila sa buhay na Diyos ay napapaloob lamang sa 2 araw, December 24 and 25. Kaya magbubunyi ang lahat ng mga tao sa araw na yon. Pero di natin alam na yung ginagawang pagdiriwang ng mga tao ay isang napakasakit na sampal sa Diyos dahil hindi po akma yung kanilang ipinapakita na kanilang buhay na ito ay naranasan nila yung layunin kung bakit ipinanganak ang Panginoong Hesus. Kaya nga sinasabi po ni Pablo sa mga taga-Korinto, nang sabi niya, therefore, ang sabi niya, your glorying is not good. Know ye not that a little leaven leaveth the whole lump? Purge out therefore the old leaven, that you may be a new lump as you are unleavened. For even Christ our Passover is sacrificed for us. Therefore let us keep the feast, not with old leaven, neither with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. So ibig pong sabihin, na kung ikaw ay magdiriwang sa kapanganakan ng Mesaya o ang tagapagligtas, dapat ang buhay natin ay ito ay nagbibigay kaluwalhatian sa Kanya with sincerity and truth. Pero anong nangyayari? Ginagamit po itong Christmas para makapaglikom ng mga tao ng salapi. Ginagamit ang salitang Pasko para makakuha sila ng mga iba't ibang regalo na material na bagay. Pero tandaan po natin that Christ was born hindi upang katigan o pagtibayin ang nakagisnan nating buhay, kundi upang tayo po ay palayain. Dahil si Satan po ay kumikilos sa loob ng karnal na buhay ng tao. Pagka sinabing karnal, yun po yung isipan na makalaman o alipin ng laman. Kaya lahat ng buong mundo ay nakabatay lamang sa provision of the flesh sa kanilang pagtangkilik sa buhay na Diyos. Kaya mali, kaya kung titingnan po natin, kasi ipinanganak ang tagapagligtas. Ang sabi dito sa banal na kasulatan, Matthew chapter 1, but while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary and thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for she shall save his people from their sins. Tandaan nyo ang sabi, for he shall save his people from their sins. Now all this was done, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. God with us. So, makikita po natin na yung word Emmanuel is only addressed to Israel. Dahil hindi po naka-address sa atin. Dahil nung dumatong ipanganak ang ng Panginoong Hesus, ang sabi nila, Emmanuel, ibig sabihin, God with us. At maliwanag po na nung andito ang Panginoong Hesus bilang tao at lumapit ang isang Kanaanite in Matthew chapter 15, dahil inaalihan ng demonyo ang kanyang anak, kaya sabi niya, Son of David, Panginoon, Son of David, maawa ka sa akin dahil ang aking anak
ay pinapahirapan ng demonyo. Hindi po sumagot ang Panginoon. Dahil sabi ng Panginoon, hindi ako pumunta rito, kundi para lamang sa mga nawawalang tupa ng Israel, sa kanyang bayan. Kaya nga sinabi ng banal na kasulatan na ang sabi niya, for thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. So, pumunta rito para sa Israel. Nung nandito siya sa Israel ang kanyang kausap. Kaya nga, God is with us. Ibig sabihin, God is with Israel. Hindi po tayo, because since the beginning up to the crucifixion of Christ, we are the enemies of God. Kaya hindi po maaari na ang Diyos ay pumunta sa atin, na sumasa atin. Dahil tayo po ay ipinanganak at tayo po ay lumaki na buhay under the kingdom of Satan through the law of the flesh. It is a life that motivated by the spirit of this world. Kaya hindi po maaari na ang Diyos ay pumunta para sa atin, kundi para sa kanyang bayang Israel. Inuulit ko po ng pagkakaiba kung bakit Israel, ng Hudyo at saka Hintil na katulad natin, ang Jew or Israel, they are motivated by the Spirit of God. Pero sa atin, hindi po. We are motivated by the spirit of this world. Kaya ang Diyos, ang mga Israel, kilala nila ang Diyos dahil nasa kanila, they are motivated by the Spirit of God. Pero tayo hindi natin kilala ang Diyos. Dahil ang pagkaalam natin sa Diyos o kay Jesus ay ito ay pag dumating ng December 24 and 25, dahil Diyos ng pag-ibig ay nakabatay sa isang bagay na walang kabuluhan, yung material na bagay. Ganon po tinatangkilik ang buong mundo. Pero yung sinasabi na Emmanuel, hindi po sa atin, kundi it is only addressed to Israel. Ilagay po ninyo sa inyong mga kaisipan yan. Kaya ang dami-dami yung kiniklaim na, yung sinabi po ni Pablo sa Romans chapter 8, if God be for us, who can be against us? Kaya sabi doon, if God be for us, who can be against us? Ang Diyos ay pumunta po rito. Hindi upang hanapin ka, upang puntahan ka, kundi kung nabalita mo na may Diyos na bumaba, ikaw ang hahanap sa Kanya. At kung ikaw ay natagpuan mo siya, then manatili ka sa Kanya. Hindi po God is with you, but you are with God. You are in God. Ikaw ay namumuhay, nandun sa Kanyang presensya. Yun po ang ibig pong sabihin. So, kung titingnan po natin, ang tunay na layunin kung bakit ipinanganak ang Panginoong Hesus ay upang siya yung magiging Passover natin. Na ang sabi po rito, that Christ is our Passover. As you are unleavened, for even Christ, our Passover is sacrificed for us. So magkikita po natin that the real purpose kung bakit ipinanganak ay upang siya po ang magsilbing tupa, the lamb, na may isa-sacrifice as Passover para sa buong sandaigdigan. Ito na yung sinasabi ko, na itinuturo ko, na ito yung dispensation of grace, na ito ay pangkalahatan na ng buong mundo. Bakit? Dahil ito po yung tunay na Pasko, na kapag ka ito ay nangyari at upang makapag-entron sa ating mga physical na buhay, makapag-indwell, ang sabi ng banal na kasulatan, in the presence of God, there is fullness of joy.
Hindi po katulad sa daigdig na ito, umaawit ng joy to the world, the Lord has come. Pero naging joy lang siguro kapag lasing, kapag nag-uumpukan. Mas marami pa yung magpapatugtog na ng mga videoke. Dahil Pasko ngayon, gaano natin niyuyurakan ang kabanalan ng kapanganakan ng Panginoong Hesus, dala ang kanyang ang layunin nito. Nasasaktan sa buong mundo. Pero binigyan na ng Diyos ng pagpipili ang tao na yung pagpunta niya in the cross of Calvary ay upang tayo na ang pipili whether we are going to enter into His presence or manatili in the presence of the devil. Mamuhay dito sa daigdig na ito na sinasabi ng banal na kasulatan na ito yung old leaven, na ito yung nabalot o nalagyan ng libadura. Libadura, ito po yung doktrina ng demonyo na na-inhabit niya sa buhay ng lahat ng mga tao. Libadura dahil nakumutan na saklaw niya ang lahat ng buong pagkatao ng tao. Kaya po, makikita natin, ano ang naging layunin ni Satan para i-motivate ang Roma para i-invented ang Christmas? Na yung ulitin ko na ito ay nag-umpisa na mag-celebrate ang Roma way back in the year 336. Bali, 4th century na yon. When in fact, noong nandito ang Panginoong Hesus at noong mag-umpisa na mag-journey ang mga Israel after their regeneration, ay pinagbabawal na huwag ipangaral ang Panginoong Hesus. Kaya, bakit? Ang layunin ay upang ang kasaysayan ng Panginoong Hesus lamang ang tanging ipinagdidiriwang ng mga tao. Kaya ginamit ni Satan ang Roma. Kaya makikita po ninyo, maging ang mga, di ba, yung mga All Saints Day, actually si Satan po ang may author niyan. Minotivate niya po si Pope Boniface IV upang i-dedicate yung pansyon ni Mary or Virgin Mary, i-dedicate. Kaya doon nag-umpisa, nag-originate ang All Saints Day. Kaya lahat ng mga santo na makikita nila sa Biblia, si St. Paul, si St. Peter, ay iginawan ng imahen at sasabihin, doon nananalangin ang mga tao. Inilihis yung tunay na panalangin. Nagpag-aakala kung humaharap tayo doon sa mga, nandun sa pader, lahat ng mga bagay na nandoon sa simbahan katoliko, ay pinapakinggan tayo ng Diyos. Hindi po, dahil ang Diyos po, ang Panginoong Hesus, He is an omnipresent God. And He wanted us to directly talk to Him. Hindi po sa mga bagay na itinuturo ng mga religion. Kasi kinuha po nila yun. Itong pagtatayo nila during 11th century ay ipinagpatuloy nila yung sinabi ng Panginoon na teach all nations. Kaya makikita po ninyo in the 10th century, ibinangon nila yung All Souls Day. Bakit?
inilihis ni Satan yung katotohanan through All Souls Day upang ang tao ay mapokus doon sa kaluluwa ng mga nangamatay. Hindi po sila mapopokus doon sa mga kaluluwa ng mayroong pang buhay na katawan sa lupa. Na ito yung kinakailangan na dapat ipanalangin at protektahan dahil yung mga patay, wala ka nang magagawa. Kahit na ipagdasal mo ng libu-libong beses, katayin mo na lahat ang mga alaga mong baka, baboy, o ano pa man, wala ka nang magagawa. Dahil once na namatay ka physically, that is now your judgment. Hinatulan mo ang iyong sarili, whether you go to hell or whether you go to heaven. So makikita ninyo, kaya buhay pa yung tao, di ba? Buhay pa yung tao. Kapag masama na, masama, ganito, di natin alam na biktima rin yan. Kaya wala tayong pakialam. May sakit, hindi mo tutulungan, di ba? Hindi mahalaga sa'yo. Pero kapag patay na, lahat ng taon na dumaan ay pinagbubunyi mo yung kanyang kaarawan. Dahil ito yung resulta ng pagtatayo ng Roman Catholic upang ibangon itong All Souls Day. Minotivate ni Satan upang ilihis ang tao na matagpuan at makapanalangin sa buhay na Diyos. Tandaan po natin na nung napunta ang Panginoong Hesus in the cross of Calvary at siya'y umakyat sa langit, nung siya'y bumaba, ibig sabihin, He is an omnipresent God. Sa buong mundo, kahit nasaan ka, nandun siya. Kaya lamang nalihis yung paningin dahil yung mga kaluluwang patay ang ating pong pinapahalagahan. Hindi po yung buhay. At dumating yung punto na hindi po mahadlangan ni Satan ang mga tao na lalapit at papasok in the presence of the living God through the full operation of the Spirit of God. Kaya ngayon yung mga sinasabi ko na noong 19th century, doon puminotivate ni Satan ang kaisipan o katalinuhan ng tao upang ibangon po ang Bible school movement. Na ito ay nag-umpisa in America and Canada through Mr. Simpson and Mr. Moody. Upang higit na, imbes na hanapin ang tao, ang buhay na Diyos, na Kristo, ang hinahanap nila ay yung nasusulat na Kristo. Kaya po yung mga naabulis na mga batas, na yun yung sinasabi po rito ni Pablo, your glorying is not good. Know ye not that a little leaven leaveth the whole lump? Kaya nga anong sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa libadura ng mga Paraseyo. Dahil kapag ka ikaw ay nakinig sa kanila, lahat ng bumong pagkatao ay maaapektuhan. Kaya makikita natin, wala nang ginawa ang tao, ang mga matatalino kundi ituro ang mga batas na ito'y naabulis na, paulit-ulit kong sinasabi para maintindihan natin. Na yung dispensation of law during the time of Moses up to the crucifixion of Christ ay naabulis na. Ito ay nagiging syedo na lang, pero hindi mo pwedeng i-claim at i-apply sa iyong buhay mga salita na ito'y naka-address sa Israel. Kaya makikita po ninyo, pati Gentile by nature,
ang lagi nating ina-address kapag ikaw ay tumanggap sa Panginoong born again. Pero ang born again ay naka-address sa Israel lang. Yung sinabi po ng Romans chapter 11 ni Pablo, na huwag kayong magmataas laban sa mga orihinal na olibo. Dahil kayo, sabi niya, ay mga balang na olibo. Ibig sabihin, mga Gentile. At yung orihinal na olibo ay mga Israel. Na kung ang Diyos ay kaya niyang pinutol ang sanga ng natural na olibo, ang sabi niya, dahil sa kanila pong unbelief. How much more sa inyo na mga balang? Pero ang sabi niya, Romans chapter 11, but God can grafted them again. Pero ang Diyos ay maigagrafted them again in the original doon sa puno. Yun yung regeneration of Israel. Na dito na tayo napabilang. After that the Lord Jesus Christ ay napunta in the cross of Calvary. At nung umakyat sa langit at bumaba, doon pa lamang nag-start ang nabukas ang pintuan ng kalangitan para sa ating mga Gentile by nature. Kaya nga ang masaklap ngayon, dahil pati lahat ng mga Kristyanismo, mga Christian organization, mga kapilya ngayon, umasyal ka sa kanilang mga kapilya, ay ang daming mga burluloy. Sabi ko nga, mabuti pa yung kapilya ay nagmimistulang Pasko, pero ang mga tao, hindi. Yun yung napakasakit. Dahil hindi natin nauunawan, we are ignorant concerning the truth. The history. Ignorante tayo. Kaya tayo ay nakiki-compromise sa itinayo ni Satan upang mga tao ay malinlang. Dahil kapag ito ay dumating, the indwelling presence of the risen Christ in our life, that will be the beginning of your real Christmas. Kung gamitin ko yung salitang Christmas concerning Christ. Bakit? Because sabi ng banal na kasulatan, in the presence of God there is fullness of joy. Kaya hindi lamang po na natatapos sa 2 araw sa isang taon ang pagbubunyi, pagdiriwang. Kasi kung minsan yung salitang pagdiriwang ay mali. Dahil namatay ang pinanganak siya, namatay, pero bumalik siya nandito. Buhay na buhay ang Panginoong Hesus. Kaya ano ang ipagdiriwang mo? Kundi, kailangan yung feast na sinasabi, magalak, magbunyi, dahil ang buhay na Diyos ay nandito. Yun po yung malaking problema. Dahil ngayon makikita mo, papunta ka sa mga kapilya, andun pa yung mga nakalagay na Santa Claus. Anong kinalaman ng Santa Claus sa kapanganakan ng Panginoong Hesus? Dahil lamang sa material na bagay para ma-impress ang mga tao na ang Diyos, ang Panginoong Hesus ay Diyos ng pag-ibig. Kaya kailangan pumunta ka at pinakalarawan daw ng Pasko ay yung hindi ikaw yung humihingi, kundi ikaw ang nagbibigay. Dahil Diyos ang pag-ibig. Pero parehas ay mali. Bakit? Dahil ang pagdating ng Panginoong Hesus dito, hindi po material na bagay ang layunin kung bakit siya pumunta rito, kundi upang iligtas ang kaluluwa mo mula sa pagkabilanggo, sa kaharian ni Satan, sa pamagitan ng batas ng laman, na ito ay nalagyan ng mga libadura.
ng karunungan ng tao. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, napakalungkot. Pero sabihin ko po sa inyo, kung tayo po ay nabibilanggo sa programa na ito ay inilunsad ng mga Roma concerning ang kapanganakan ng Panginoong Hesus to celebrate Christmas, kahit na anong gawin mo kapatid, kapag bilanggo ka rito, hindi ka pupunta sa langit kundi sa impyerno. Dahil ang sabi, in the presence of God there is fullness of joy. Ibig kong sabihin, hindi ka nagagalak dahil sa material na bagay, kundi nagagalak ka because you are living in the presence of God. At ang regalo niya sa iyo, kapatid, the gift of God is His grace. And that grace is His Spirit na ito ay maidatamit sa iyo for you to live up to eternity in the presence of God. Kaya yun yung dakilang regalo. Mga material na bagay kasunod na lamang if you are qualified to receive them after na ikaw ay sumuko at makiisa kay Kristo. Alam niyo po, ako'y nagagalak dahil noong nagpunta po kami a revival last December 9 to 11 in Limay, Bataan, naipaunawa, na-explain ko about all these things, na-explain namin. At purihin ng Diyos dahil naunawaan nila. Nung pagpasok namin doon sa worship place, ay marami ng burluloy. Pero salamat sa Diyos dahil naunawaan nila at inalis nila lahat yun. Tanda na hindi po sila nakikipagkompromisyo sa itinakda ng Roma upang ang mga tao ay malinlang. Dahil ang tunay na pista ng buhay natin in Christ ay araw-araw. Siya yung Passover natin. Pagka sinabing Passover, Pasko. Siya yung naging instrumento upang magkaroon tayo, maramdaman natin ang kagalakan. Hindi po kasiyahan dahil marami kang pera. Hindi po kaligayahan dahil nabibili mo lahat ang gusto mo. Dahil mabili mo man lahat ng gusto mo. Magkaroon ka ng magarang bahay, magkaroon ka ng malaking lupain, magkaroon ka ng magagandang sasakyan, magkaroon ka ng maraming pera sa bangko. Hanggat hindi ka nakakalaya dito, sa impyerno po ang iyong destiny at hindi po sa kalangitan. Kasi dahil sa mga turo ng mga matatalino, gaya ng isang leader ng isang gawain na malaking gawain, na ang sabi niya, kung talagang pinagpapala ka ng Diyos, if you are blessed, sabi niya, paano mo sasabihin na pinagpala ka ng Diyos kung di mo mabili ang gusto mong bilhin? Nakakatakot ng turo ng isang leader ng gawain. Dahil hindi po yun yung ipinapangalandakan ng Panginoon, kundi yung kaligtasan natin lahat. Na tayo po ay mahiwalay at malayang makalabas mula sa kingdom ni Satan. Upang in the presence of God, dito natin mararanasan yung higit sa kaligayahan, higit sa kasiyahan. It is the joy, the fullness of joy in His presence. Kaya dito mo na mararamdaman yung tunay na pag-ibig. Hindi lamang yung December 24 and 25 na mararamdaman mo ang tunay na pag-ibig mo sa kapwa mo, sa mahal mo sa buhay, kundi lahat ng oras at panahon
lahat yan, up to the end of time, ay anduroon ang pag-ibig because yung pagpunta ng Panginoong Yesus dito, God has imposed the highest law ever imposed in the universe. It is the law of love. Batas ng pag-ibig. Kaya mababago ang lahat. Kaya inuulit ko po, hanggat hindi natin makakayang lisanin ang inimpose ng Roma concerning the doctrine of Christmas, hindi ka po makakaakyat sa kalangitan. Because inuulit ko po na yung Pasko ay ito na po yung pag-ooperate. The Passover, the Christ Passover, ito na po yung pag-ooperate ng Diyos through the fullness of His Spirit. Na ito ay magkaroon na po ng full operation. Kaya nung sinabi ng Panginoon, it is finished, wala na po yung humanitarian principle of knowing the laws of God. Hindi na po kayang arukin yung pinakamataas na layunin ng Diyos kung bakit siya pumunta. Dahil ang lahat ng katotohanan, it is stand beyond limitation of man. Hanggang ngayon sasabihin natin Kristiyano tayo, pero bilanggo tayo sa loob ng ating limitasyon wherein ang kaisipan natin ay contaminated sa doktrina ng kadiliman. As he inhabit his nature, evil nature, sa buhay ng lahat mga tao, through evil spirits na naglipanas sa daigdig na ito. Ano po ang layunin nila? Hindi lamang ikaw ay magiging masama, kundi upang ilihis ka, ilihis ang mga tao sa presensya ng buhay na Diyos. Na ito'y kinatigan ng maraming mga tao na pumasok at nag-aral sa Bible School. Nalihis ang mga tao. Dahil ang sabi nila, Pastor, darating ang panahon na tayo ay pag-isahin ng Diyos. Sabihin ko po sa inyo, kung noong una pa lamang na tinanggap mo ang Panginoong Yesus sa buhay mo at hindi mo naramdaman the heartbeat of God, hindi na po mangyayari. Kaya nga sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseo, sa mga doktrina ng mga matatalinong mga tao. Dahil ito ay ililihis ka doon sa realidad. Na yung pagdating ng Panginoong Hesus sa buhay natin as He indwell Himself in our mortal being, unang mararamdaman mo is the heartbeat of God. Ano bang heartbeat ng Panginoon? The real purpose of the dispensation of grace is to reconcile the whole world unto God through Jesus Christ. Pagka-reconcile, ibig pong sabihin, yun na yung bunga ng panalangin ng Panginoon before na pupunta po doon sa kanyang mission in the cross of Calvary, bago niya i-abolish lahat ng mga laws. Ang sabi niya, sana, Ama, dalangin ko na sana sila'y maging isa na katulad natin na iisa, that the world may know. Ito lamang ang tanging evangelistic campaign na magagawa natin. To join our Lord Jesus Christ, to cleave ourselves unto Him, and that we are going to gather as one together for Him. Maging isa, hindi magkaisa. Hindi po united, but then it is as one together. Yun po ang tunay na larawan
ng bunga ng kapanganakan ng Panginoong Hesus. Hindi po upang ipropagate ang kahalagahan ng mga material na bagay. Hindi po ipropagate ang kahalagahan ng mga provision of the flesh. Dahil yung para sa ating mga laman, it is God who is going to na ibigay sa atin kung tayo po ay qualified. Kung tayo po ay lubos na nagpasailalim sa kanyang pamumuno, paghahari. Kaya nakakatakot yung kagalakan, kapatid, at yung pag-ibig ay hindi po ito dahil hindi tayo makipag-compromise sa mga taga-Roma about celebrating of Christmas, ay hindi mo na maipapadama yung pag-ibig mo sa December 24 and 25. Inuulit ko po, mas higit na dakila kapag natagpuan mo ang buhay na Kristo, na bunga ng kanyang kapanganakan, dahil hindi lamang December 24 and 25 na maramdaman mo ang pag-ibig mo sa iyong kapwa, ang pag-ibig mo sa iyong mga kapatid, pag-ibig mo sa iyong mga magulang, pag-ibig mo sa iyong mga anak, kundi lahat ng oras at panahon hanggang sa huling panahon. Yun po ang katotohanan. Kaya nga ang itinuro po ng Roma, dahil sa Panginoong Hesus, ang tao ay nararamdaman lang niya yung tunay na pag-ibig niya sa kanyang mahal sa buhay. Kaya sasabihin, kung hindi lamang Pasko ngayon, di kita mapapatawad. Kaya dahil Pasko, pinatawad na kita. Pero paglagpas ng Pasko, magkaaway na naman. Ganun po ang kalikasan ng mundo. At sinasabi ng banal na kasulatan, na hindi tayo dapat na makiisa sa layunin ng mundo, kundi makiisa tayo sa layunin ng Panginoong Hesus. Kaya kailangan natin maunawaan, dahil ang liwanag ng buhay, sanhi ng pagkapanganak ng layunin ng kapanganakan ng Panginoong Hesus, ay hindi po yung building na magliwanag. Hindi po yung komunidad na magliwanag, kundi ang buhay natin na kailangan magliwanag. Di na tayo nalalayo doon sa doktrina ng mga religion. Dahil ang sabi nila, ipagpapatuloy natin yung pangangaral na sinabi ng Panginoong Hesus, di ba? Ang sabi ng Panginoon, teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Kaya yun, itinayo ng Roma ang religious, Catholic, at itinuturo ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng paglalagay ng mga naukit na larawan sa pader. At mga iba't ibang mga larawan na ito ay makikita mo sa loob ng simbahan. Bakit? Dahil ang simbahan na kanilang ginawa ay isang building, mga bato. Pero ang katotohanan po sa banal na kasulatan, na ang bunga ng kapanganakan ng Panginoong Hesus ay iluluwal niya yung pong tunay na simbahan, na hindi po bato. Hindi po yung naukit na larawan, nasasabi dito ni Jesus, ito si Maria, ito si Saint Paul, ito si Saint Peter. Kundi, iukit sa iyo upang ang buhay natin ang siyang maging liwanag ng katotohanan. Dahil tayo po, yung iglesia, buhay na iglesia, hindi po yung building at hindi po yung nababasa lamang, kundi tayo po ang tunay na larawan ng katotohanan.
Kaya po mga minamahal na mga kapatid, kailangan natin maunawaan ang katotohanan. Dahil itong pangunawa natin, pagkaintindi natin, ay yun yung magiging daan kung saan ka, sa impyerno o sa langit. Pero ang pagpunta ng Panginoong Hesus dito, yung kanyang kapanganakan, layunin niya na lahat tayo mapunta sa langit. Pero si Satan ay gumawa ng mga bagay na pangyayari upang di natin matagpuan ang buhay na Diyos. Nandito siya. Masakit man, pero sabihin ko po sa inyo, ipinapaliwanag ko po ito dahil ito yung pag-ibig ng Diyos upang maikorek yung pong kamalian. At hindi ko po intensyon, inuulit ko na masaktan kayo, kundi ipinubukas ko lamang ang trabaho ng demonyo na kailangan nating isuko, bitawan, at pumasok na tayo in the presence of the risen Christ. Sumuko na tayo. Bitawan na ang lahat ng mga gawa ng demonyo. Mga doktrina na naitayo sa daigdig na ito. At tayo po ay mamuhay in the presence of the risen Christ. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, inuulit ko po, ang Christmas ay hindi po nag-origin sa Diyos. It is originated from the Roman Empire during the time of Emperor Constantino. Way back in the year 336 or 4th century. So, ilang taon nang dumaan para lamang mailihis. Noong paman nandito ang Panginoong Yesus, ay sila na yung nagsilbing daan para mailihis ang tao sa katotohanan. Kaya yun lamang po. Kaya mag-isip-isip na po tayo. Sa mga nasaktan, sana ito ay magsilbing daan para makita ninyo ang lubos na katotohanan. Magkaroon ng pagbabago. Dahil tandaan po ninyo, ang larawan ng mundo ay hindi po angkop doon sa layunin ng Diyos kung bakit niya nilikha ang tao. Kundi ang larawan ng mundo ngayon ay yun yung ginagamit ni Satan para sirain ang karangalan ng Diyos. Na siyang lumikha ng tao na kawangis at kaparehas niya. In the likeness and the image of God. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, kung ang Diyos ay minahal niya tayo, dapat mahalin natin kung ano yung kanyang layunin. Kung ano yung kanyang kapamaraanan para tayo ay maligtas. Sumuko na tayo. Sumuko na tayo. Bilang Gentile by nature, sabihin ko po sa inyo, salamat dahil ang Diyos ay pumunta para iligtas ang kanyang bayan. At tayo po ay napabilang doon sa kanyang pagre-regenerate sa kanyang bayan. Pero ang hinihintay niya sa atin is our freedom of choice. Kung pipiliin natin siya o hindi. Kung pipiliin mo yung nakagisnan mo, wala siyang magagawa. But pupunta ka sa impyerno. Tandaan niyo po ito. Ang dami na pong napunta sa impyerno at sana biglang ikaw ay buhay na tao ay desisyon ka na sa tama. Inuulit ko po, hindi po yung kaluluwa ng mga patay ang importante kasi nahatulan na sila. Pero ikaw, still nabuhay sa physical na buhay. Ikaw po ang mahalaga bilang kaluluwa na kailangan lumipat at sumuko na sa presensya ng buhay na Kristo. At yun lamang po at magandang araw po sa inyong lahat at isang mapagpalang panahon. Sana po ay magtagpo-tagpo tayo
doon sa kaharian ng Diyos sa takdang panahon. Salamat at magandang araw po. Father, we thank you for this day, Lord, that you have given us. I pray, Lord God Almighty, to continue, Lord God Almighty, to open heavens, Father, that you may be able to pour out your unconditional favor to each and every one of us, that this word that has been revealed, Panginoon, ay magbubukas sa lahat ng tao, na ito, O Diyos, ay maibalik ang tunay na pagsamba, tunay, Panginoon, na pagbibigay karangalan sa iyo. Hindi po dito sa material na bagay, kundi dito po sa mangyayari, sa buhay namin, doon sa nilayon mo kung bakit napunta ka in the cross of Calvary. Father, we thank you. We give you praise, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.